Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung mayroong isang mahalagang bagay ang ipinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo, ito po ang kahalagahan ng pananalangin. Kahalagahan ng pagdarasal. Narinig naman natin na umahon si Jesus sa isang burol para magdamag na manalangin. At pagkatapos niyang manalangin, siya ay namili ng 12 apostol. Sa dinami-dami ng mga sumusunod kay Jesus noong panahong iyon, dahil marami siyang milagrong nagagawa, dahil magaling siyang mangaral, dahil maraming kababalaghan ang nasasaksihan ng lahat, sa dinami-dami ng lahat ng yon, marami ang sumusunod na sa kanya. Pero 12 lang ang kanyang pinili. Marahil, ito ang kanyang pinagdasalan. Ito yung dahilan, kaya siya magdamag na nagdasal, sapagkat siya ay may gagawing isang malaking desisyon. Ang hirap mamili pag ang daming pagpipilian, hindi po ba? Sino bang makapagsabi na siya ang karapat-dapat sa dinami-dami nila? Kaya nga that is what Jesus did. Yun ang ginawa ni Jesus, nagdasal siya. Magdamag. Kasi malaki ang kanyang magiging desisyon. Kung titignan ang kanyang mga napiling apostol, marami ang pwedeng masabi o mapintas. Una, lahat sila ordinaryo. Ordinaryo naman yung pinili mo. Mangingisda. Kolektor ng buwis. Rebelde. Bakit yan ang mga pinili mo? Yan sigurado ka? Yan ang desisyon mo? Maraming pwedeng masabi. Una, dahil ordinaryong napili niya. Pangalawa, halos lahat sa kanila ay makasalanan. 'Di ba? Isa sa mga napili,
3 beses nagtatwa kay Jesus. Isa doon, pinagkanulo siya sa halagang 30 pirasong pilak. At maliban kay Juan, lahat sila nagtago at nagkulong noong nawala si Jesus, nung namatay si Jesus. At nung nabuhay si Jesus, lahat sila hindi makapaniwala sa balita. Yan ba yung napili ni Jesus? Yan ba ang apostol ni Jesus? Yan ba ang naging desisyon? Pwedeng maraming mapintas, pwedeng maraming masabi. At pangatlo, may ilan sa mga napili ni Jesus minsang nag-isip ng sariling motibo, makasarili. Diba? Ang magkapatid na Juan at Santiago, minsang hiniling nila na maupo sa tabi ni Jesus sa kaharian ng Diyos. How selfish it was. So ibig sabihin ba, mali ang naging desisyon ni Jesus? Dahil maraming pintas, maraming mali, hindi perpekto. Dito po ipinapakita na ang bawat desisyong gagawin ay dapat idaan sa panalangin. Ngunit hindi sinasabing ang lahat ay magiging maayos. Dahil kailangan pa din nating kumilos. At ang iba, ipaubaya na sa Diyos. Idaan sa panalangin, kailangan kumilos, at ang iba, ipagpasa Diyos. Kaya sa may mga binabalak po dyan, pagdasalan. Kapag ikaw ay magdidesisyon, humingi ng tulong sa Diyos. Pabasbasan ang iyong kagustuhan. Alam niyo po, ako rin noong pumasok ng seminaryo, naging mabigat na desisyon ng aking ginawa. Kasi nagtatrabaho na po ako noon. May sariling kinikita. Mahirap iwan ang trabaho. Mahirap iwan ang karir. Kasi hindi ako pumasok sa seminaryo ng bata. Medyo matanda na ako nung pumasok. Graduate na ako at nagtatrabaho. Kaya ang hirap nung desisyong gagawin ko. Kasi ibig sabihin, iiwan kong trabaho. Kakalimutan ng karir. Lalayo sa pamilya. Ibig sabihin, hindi na mag-aasawa. Wala nang magiging pamilyang sarili. I just prayed. Was it a perfect decision? I guess it was. Perpekto naman yung naging desisyon. Ang hindi perpekto, yung napagdesisyonan ko. What is that? The seminary life. Hindi madali eh. Ang hirap. There were times I thought I made a wrong decision. I failed in my decision. Pero pinagdasalan ko eh. Talaga namang ganun. Perpekto ang magiging desisyon, pero yung napagdesisyonan, hindi perfect. Kasi may hirap. May pagsubok. May puyat. May pagsisikap. And today we are commemorating Mama Mary sa kanyang dakilang ngalan. Si Mama Mary, naging madali bang kanyang desisyon na maging ina? Hindi. Pero nagdesisyon siya. Yung desisyon niya, was it perfect? It was perfect. Perpekto ang maging ina ng Diyos. Pero yung napagdesisyonan niya, yung pagiging ina, was it perfect? Hindi. Kasi nung manganganak siya, walang tumanggap sa kanya. Ang hirap. Siguro sa lublob ni Mama Mary, ba't ko ba pa tinanggap ito? Ang hirap maging ina. Was it perfect? Hindi rin. Kasi ang hirap maging ina para kay Jesus. Kasi inuusig ang kanyang anak. Pinatay ang kanyang anak. Naging madali ba? Hindi. But everything was perfect because she prayed for it. Ganon din sa atin. Kapag nagdesisyon kang mag-abroad, pinagdasalan mo,
it could be a perfect decision. Pero yung pag-abroad, hindi perfect. Mahirap sa abroad. Ganon din pag-aasawa. Perfect bang desisyon ng mag-asawa? It is perfect or it could be perfect kapag pinagdasalan. Pero perpekto ba ang pag-aasawa? Hindi. May away, may hirap, may problema, may pagsusumikap. Ito po yung sinasabi, tinuturo sa atin. Maaaring maging perpekto ang desisyon, pero ang napagdesisyonan, hindi maging perpekto. Gaya ng kay Jesus, he had the perfect decision in choosing the 12. Ang hindi perpekto, yung 12. Yung napagdesisyonan niya. Hindi man perpekto ang mga napili ni Jesus, pero hindi ibig sabihin mali ang kanyang naging desisyon. Dahil marami ang pwedeng matutunan kung ang bawat pangyayari sa napagdesisyonan ay titignan. Kaya hindi tayo dapat na panghihinaan sakali mang pakiramdam natin mali ang ating napagdesisyonan. Tandaan, kapag magdedesisyon, magdasal. Amen.